Sana mapagpalang umaga sa lahat. May sarap ng magpuri, di po ba? Tunay nga na kung tayo man ay may pinagdaanan sa mga nakaraang linggo, mga araw ng ating buhay, na-repress or nagkaroon po ng kalakasan yung ating buhay spiritual. Tayo kakain ngayon ng spiritual na pagpamala ng ating Panginoon. Bago po itong tagpo na ito, bago itong 32 hanggang 37 ng ating text, may nangyari muna dito. At ito nga yung habang papasok ng templo, si Peter at saka si John, meron pong isang lumpo for almost more than 40 years na siya ay paralyzed. Nandun siya sa tapat sa may pintuan ng templo at siya ay humihingi ng limos. At maaaring nabasa na natin ito. At ang sabi ni Peter, silver or golds I do not have, but what I have I will give you. In the name of Jesus, walk. At alam po natin kung ano yung nangyari, nakalakad po ang tao ito. At siya ay nagtatalon kasama ni Peter at ni John sa loob ng templo. And after nun, sila ay ikinulong. Dahil gabi na nun, magdamag silang ikinulong. At yun nga, pinagbawalan. Pinagbawalan sila na magbahagi o magpahayag ng salita ng Diyos o gumawa ng mga miracles sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. And we know na hindi po sila napigilan. Sabi ng dalawa, we would rather please man. God rather than man. And may isang tagpo doon na sila ay pinalaya nga kasi wala namang matibay na ebidensya o matibay na maihatol sa kanila para sila ay ikulong. Sabi ni Peter, kung kami ikukulong dahil lamang sa pagpapagaling ng isang paralyzed, at yun nga, na nabatid din ng mga high priest na pagtanto nila na itong mga taong ito, hindi naman to aral. Pero bakit nagawa nila itong bagay na ito? Yung mga lumalabas sa kanilang bibig. Pawang, at yun na-realize nila na itong tao ito nakasama ng ating Panginoong Jesus. Doon sa verse kanina, and with great power, the apostles were giving testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and abundant grace was upon them all. Dito po kasi, ito yung second preaching ni Peter. Yung una po sa chapter 2 ng Acts, 3,000 yung tumanggap sa Lord. At ganun din po ang ginawa nila. Kung babasahin natin doon, ganun din ang ginawa ng mga membro ng iglesia, yung mga tumanggap sa Lord. Sila po ay nagbebenta ng kanilang mga ari-arian at ibinibigay. Ganon din po dito dito sa ating sa tagpong ito. 5,000 naman po ang kumilala sa Lord after nung second preaching ni Peter. At sa madalit salita po, hindi po napigilan. Napaka-powerful yung prayer na ginawa nila dito. Dun sa mula 18 yata o bago dumating itong hanggang 31. Yung prayer nila na humihingi sila ng courage sa Lord para mas lalo pang maging bold yung pagbabahagi ng kanila ng salita ng ating Panginoon. At yun nga, doon sa parte na yun, talagang ibinigay na malinaw doon na naging mas lalo silang bold at nagkaroon ng tapang sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Hindi sa kanilang sariling kakayahan, kundi sa kakayahan ng ating Panginoong Jesus, pamamagitan ng Holy Spirit. At dito nga po sa tagpo na ito, biglang pumasok si Barnabas. At ang pamagat po ng pag-aaral ng mensahe ng Lord sa umagang ito is Barnabas. Nabasa po naman natin, hindi po si Barabas, ha? Iba po si Barabas. Si Barabas yung pinili, ipinagpalit sa ating Panginoon. Dito sa bago ito na dumating sa part na to, nabanggit po
nabanggit. Ayun nga, yung sabi ng ni Peter, bakit kayo namamangha? Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ni Jacob, ang siyang gumawa nito. Yung ipinako, mas pinili ninyo dun sa kriminal, pinako at muling binuhay ng ating Panginoong Jesus. Ito nga, ganito yung kanilang ginagawa. At sabi dito, be a son of encouragement. Kasi doon sa meaning ng Barnabas, siya po ay son of encouragement. At kung naalala niyo po doon sa mensahe last time ng Lord through Kuya Kit, kasama po yun. Heart full of encouragement. At yun po ang panawagan ng Lord sa atin sa pagkakataong ito. Be sons and daughters of encouragement sa bawat isa at sa ating Panginoon. Now, who is Barnabas? Tingnan muna natin, sino si Barnabas? Para hindi tayo malito. Kasi may message dati, si Barabas o si Jesus. Iba po yun si Barnabas. Si Barnabas, siya po ay, ayon sa Easton Bible Dictionary, son of consolation or son of encouragement, pareho lang po. His name stands on the first list of the prophets and the teachers of the church at Antioch. Nasa chapter 13 verse 1 po yan ng Acts. Luke speaks of him as a good man. Sa 11:24 naman po yan, mababasa natin. He was born of Jewish parents of tribe of Levi. Sa lahi po siya ni Levi. Ang galing. He was a native of Cyprus. Kaya po sa ating binasa kanina, siya ay Cyprian birth. His personal appearance is supposed to have been dignified and commanding. When Paul returned to Jerusalem, after his conversion, Barnabas took him and introduced him to the apostles. Si Barnabas po, unang naging kasama ni Paul after nung conversion. After na nung siya ay nabaptize ni Ananias. At ayon po dito, they had probably been companions as students in the school of Gamaliel. So, malamang magkaklase raw po sila ayon dun sa At si Gamaliel po, isa pong siyang teacher of the law. Doon sa napanood ko yung isang movie about yung sa Book of Acts. Si Gamaliel yung nila si Paul, yung balak nilang patayin na siya yung kumontra. Kasi mayroon siyang ikwento na ganito ang nangyari nung mga nakaraang hindi rin nagtagumpay. At si Gamaliel, iginagalang po siya, teacher of the law. Kaya hindi po natuloy yung balak nila kay Apostle Paul. Sa madalit salita, nagkakaisa po sila. Si Paul at saka si Barnabas, nagkakaisa sila. At yun nga, palibasa nga, dahil dun sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sa Espiritu na siyang sumasa kanila. At yun din naman po yung Espiritu na sumasa ating lahat. Ang Espiritu ng ating Panginoon. Sabi sa ating pamagat, be a son and daughters of encouragement. Dito po sa tagpong ito, sino po ba yung inaasahan ng Lord na tutulong sa ating simbahan? Malinaw po naman doon sa ating binasa, and the congregation of those who believe were of one heart and soul. Those who believe. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano. Ayon na rin, doon sa Acts 42-35, ito nga, walang ibang inaasahan kundi ang ating Panginoon para sa pagpapalago ng kanyang iglesia, sa pagtataguyod, kundi tayong mga Kristiyano. Tayong magkakapatid. Sabi dito, basahin ko pong muli. And the congregation of those who believe were of one heart and soul, and not one of them claimed that any belonging to him was his own, but all things were common property to them. And with great power, the apostles were giving testimony to the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ito yon, kaya nagawa ng mga kapatid
yung kabutihan na ipinakita ng ating Panginoon sa muli niyang pagkabuhay, ito yung nagtulak. At tayo rin po, yun ang pinapaalala ng Lord sa atin. Lagi nating alalahanin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Siya po pala, ang number one na ginagaya natin, ang ating Panginoong Jesus. Yung pag-aalay niya ng sariling buhay para sa atin. Yun po yung pinangahawakan natin. Kaya natin nagagawa itong mga bagay na to. Minarapat lamang natin na pag-usapan si Joseph. Kasi nga, mayroon tayong magandang aral o magandang halimbawa na makukuha sa kanya. Pero kung yung absolute na example na tutularan natin, yung ginawa ng ating Panginoon. So tuwing tayo nakakaranas ng mga problema sa buhay, lagi nating alalahanin yung pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon para sa atin. Yung pagmamahal, di po ba? Yung pagbibigay niya ng pag-asa sa araw-araw ng ating buhay. Marami po tayong pinagdaraanan. Pero nandyan ang Panginoon na laging gumagabay sa atin. For there was not needy person among them, for all who were owner of land and houses would sell them and bring the proceeds to the apostles' feet, and they would be distributed to each of any had need. So, dito po sa mga binasa nating verses, napakalinaw na walang ibang inaasahan kundi ang ating Panginoon, kundi tayo. We Christians are respected by our Lord to support our church. Wala po iba. God's work is to be supported by the free will offering of God's people. Nais ko lamang pong muli nating balikan itong napag-aralan na ito matagal na panahon. Balikan po natin. Let us recall the 3 T's. Sino ba ang nakakaalala nung 3 T's? Diba ba? So, tingnan po natin. Maaaring narinig na natin ito. So, alibasa, sabi nga ng Panginoon, tayo ay sadyang makakalimutin. Kaya kailangan palaging paalalahanan. The first T, at napag-usapan na nga rin po natin, muli nating balikan. First T is treasure. Bakit ko po minarapat na unahin itong treasure? Dahil sa pagkakataong ito po, yun yung ating pangangailangan. Di po ba? And practically speaking, we need financial aspects in our church. Kailangan yung financial help sa ating simbahan. And according to our text nga, our Lord is expecting it from us Christians. Naalala pa ba natin yung ating pinag-usapan sa Lord? When we agreed to give our love gifts for our church, kanino ba tayo nangako? Di ba sa ating Panginoon? Sa ating Panginoon. Kaya, yung covenant kasi, it is between us and the Lord. At yun yung panawagan ng Lord sa ating lahat. Hindi ko sinasabi na kung walang financial, walang pera, ay hindi na matutuloy ang gawain. But, kailangan po natin. Di po ba? At dito nga, lalo na't ang ating bila, ay nire-rentahan naman natin. Di po ba? At napagkasundo natin, kaya tayo nakakuha ng ganitong bila, kasi magtutulong tayo. Itaguyod. O tulong tayo na para sa renta ng ating bila. Ang sabi dito, Christian giving ay kasama po sa paglago ng isang
Kristiyano. Kasama po yun sa napag-aralan namin sa DCL, kasama po dun sa 6 essentials sa paglago ng isang Kristiyano. Yung pagbibigay. At katulad po ng nasabi ko kanina, walang ibang inaasahan ng Diyos kundi tayo, kanyang mga anak. Di po ba? At alam na natin, siguro naman na hindi na kailangang lumapit pa si Kuya Joey. Ano po? Sabi nga ni Kuya Joey, pag nakita nyo na ako, alam nyo na yun. So, magtulong-tulong po tayo. Katulad nung ginagawa, maging mabuting halimbawa. Be son and daughters of encouragement po tayo. Pagdating, katulad nung ginawa ng mga apostol, o nung ginawa ng mga member ng simbahan doon sa panahon na doon sa chapter 4 ng Acts. At hindi lamang po yun. Hindi lamang doon naman natatapos. Di po ba? Kaya nga tatlo yung T. Nasa una pa lamang tayo ng ating pinag-uusapan. Yun nga lamang minarapat ng Lord na ito yung ipaalam sa atin. Una-una, kasi nga yun yung number 1 na pangangailangan sa pagkakataong ito po. Pangalawa, sa ating pag-uusapan ay ang time. The second is time. Alam niyo po ba kung ano yung unang ibinigay ng Lord sa atin? Nasa Genesis 1, 3 to 5. Then God said, let there be light. Nung sinabi po ng Lord, let there be light, that is time. And there was light, and God saw the light was good. And God separated light from darkness. God called light day, and darkness He called light. And darkness. He called light, and there was evening, and there was morning. Ito po yung day 1. So, dun pa lamang sa Genesis, mayroon ng day, mayroon ng night, and that is 24 hours. Nasa Genesis pa lamang, kumpleto na yung araw na ibinigay ng Diyos sa atin. Tapos, ang nangyayari, dun sa binigay ng Diyos sa atin, kukunti lang yung naibabalik natin para sa Kanya. Sa Exodus 20, 9 to 11, 6 days you will labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath of the Lord your God. In it you shall not do any work, you and your son and your daughter, your maid or your male or your female servant, your cattle and your sojourners who stay with you. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all it that is in them, and rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. So, utos po ng Lord yun. Pag sinabing command o kautusan, wala tayong ibang choice kundi sumunod. Napakaluwag po ng Lord, no? Yung 6 na araw ibinigay sa atin, yung 7 lamang ang hinihingi. Pero sa perspective natin, okay, tuloy pa natin. Pero sa perspective natin, akala natin 6 na araw yung para sa atin, di po ba? Tutuusin, 7 araw po para sa Diyos, di po ba? Kasi sabi nga dun sa mga turo ni Paul, ano man daw yung ginagawa mo, kumakain ka man o uminom, do it for the Lord. Pero hindi po nangangahulugan na dun sa 6 na araw yung ginagawa natin, para sa atin lang, no? Para pa rin yun, sa gloria ng ating Panginoon. Yun nga lamang, mayroong inilaan yung 7. At ito pa yung ginagawa natin. Yung ginagawa nating pananambahan.
o ginagawa nating pagtitipon. Marami ng mensahe tayong narinig sa mga nakaraang pagkakataon. Napakahalaga. Di po ba? Napakahalaga yung araw ng pagtitipon na kung saan kumukuha tayo ng kalakasan sa bawat isa at kumukuha tayo ng kalakasan mula sa ating Panginoon. And sadly, di po ba? Nakakalungkot. Sabi nga, the Lord gave His life, His everything, His time, but sadly, sometime or all the time, we don't have time for Him. Di po ba? We are all guilty. Wala po tayong hinahit sa pwera. Dahil, yun nga, minsan, nandito nga tayo, di po ba? Yung focus naman natin, nasa labas. We are physically present, pero ang isip naman natin ay nasa labas. O kapag sabi nga dun sa isang pag-aaral sa evangelism, huwag na masasayang. Diba? Na kapag tumugon ka dun sa panawagan ng Panginoon, isuot mo na. Di ba yung isa doon, hindi nagsuot ng damit pangkasalan. Anong ginawa? Siya ay itinapon sa labas na kung saan meron yung nagngangalit. Di ba? Huwag nating sayangin. Di ba? Na nasa paanan tayo ng Panginoon, lubos-lubusin na natin, ika nga. Lubos-lubusin na natin. Ibigay natin yung ating buong oras. At yun po naman yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Maraming mga reason, minsan hindi tayo nakakahandalo, but we in ourselves, sa sarili natin, we know. Alam natin kung yung dahilan natin ay valid o hindi. Pero po yung sabi ng Panginoon, huwag mong kaliligtaan yung araw ng pagtitipon. At hindi naman nangangahulugan na ito lamang. Ito ba? Every Friday lamang. Lahat ng gawain ng Panginoon, napaka-inam na tayo po ay sama-sama. Ako po'y natutuwa kami. Every prayer meeting. Dati po, na-experience namin tatlo yata kami. Tatlo kami, si Kuya Kit, nasa bakasyon kasi si Kuya Rex KLML. Ako at si Kuya Jose. Prayer meeting. Tatlo po kami. Kulang na lang, umiyak kaming tatlo eh. Pero hindi, tuloy pa rin. At every Monday po, nakakatuwa kasi minsan umaabot po yata yung mahigit 20, no? Mahigit 20. At doon mo makikita yung kalakasan. Di po ba? Mayroon tayong pinagdaraanan. Ang encouragement po ng bawat sa mga kapatid, meron po tayong bagong dyan. Meron tayong bagong prayer request box. Malaki na po yan, kaya lumaki, parang hindi na nalamnan. Ang encouragement po ng bawat sa atin, na kapag tayo po yung naglagay dyan ng prayer request, mas mainam kung kasama ka. Ikaw na naglagay ng request, kasama ka dun sa nananalangin. Napakasarap po. And praise God, dahil isang magandang tawag dito, resulta na po yung panalangin po natin ay tinugunan ng Panginoon. Diba? Kasi wala na po, naubos na. Naubos na yung mga dati po yung maliit na box, punong-puno po yun. Yung nangangahulugan na tumutugon po. And definitely, inaasahan po natin, ang Panginoon tumutugon po sa panalangin ng bawat isa sa atin. And the more prayer warriors, di po ba? The more na nagagalak ang ating Panginoon. And salamat nga, di po ba? And kung mayroon po kayong pagkakataon, we encourage each and every one of us na dumalo po. Kung naalala niyo pa kung ano yung tatlo na sinasabi lagi ni Kuya Bernard, Bible studies, prayer meeting, at ito pong ginagawa natin, pananambahan. Mahalaga po yun. Pag na-miss mo yung isa, dapat
bilang isang Kristiyano, nagkakaroon ka ng pagkauhaw. And kung parang baliwala lang sa'yo, na hindi mo madalahan yung tatlo, ang sabi nga ni Paul, check yourself. Whether you are the faith or not. Bilang isang Kristiyano po, dapat nauuhaw tayo. Sabi nga doon sa isang awit, kung ang isang usaraw ay nananabik doon sa batis, bilang isang Kristiyano, ganun din po tayo nananabik na makinig o makasama sa gawain ng ating Panginoon. Yun po yung panawagan ng Panginoon sa atin. Kasi hindi po siya normal eh. Sabi nga si Martin Luther nagsabi, kung daw ang ginagawa ng mananahi ay gumawa ng damit, ang ginagawa ng shoemaker ay gumawa ng sapatos, we Christians, di po ba? Ang ginagawa natin is to praise and to worship our God. Kaya hindi po normal na kapag isang Kristiyano ay hindi nauuhaw sa salita ng ating Panginoon. Bilang isang Kristiyano, katulad daw po ng isang isa, nauuhaw tayo dapat sa salita ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya marapat lamang na ibigay natin yung ating oras sa ating Panginoon. Yung buong oras natin. Actually, hindi nga po buo, di po ba? Kukunting oras nga lang yung hinihiling ng ating Panginoon sa atin. At doon sa kukunti na yon, pagyamanin po natin. Gawin natin na yung oras na ibinigay natin sa ating Panginoon maging katanggap-tanggap at makabuluhan sa mga ginagawa natin, pananambahan o paglilingkod sa ating Panginoon. At ang pangatlo po ay ang talent. Minarapat ko pong unahin yung time bago yung talent. Bakit? Dahil hindi mo magagawang mag-alay ng iyong talento sa Lord kung wala kang time. May po ba? Malinaw na kailangan mo munang paglaanan o magbigay ng oras upang maibigay mo sa Lord yung anuman yung talento o yung gift na ibinigay ng Lord sa atin. All of us are unique in the sight of God. Each of us has a special talent. Nilikha po tayo na may kanya-kanya tayo. Kaya nga po, hindi tayo pwedeng magmalaki. Ito ba kasi, bawa, si Kuya Dennis, meron si Kuya Dennis na alam na hindi ko alam. Meron siyang kayang gawin na hindi ko kayang gawin. Kasi unique nga po tayo. Meron naman akong kayang gawin na hindi kayang gawin ni Kuya Dennis. Wag niyo pong anuhin. Alam ko anong iniisip niyo eh. Hindi po yun. Lahat po tayo, di po ba? Kasi nga, ang sabi sa Psalms 139, verse 14, I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Paano tayo naging unique? Ano yung bagay na hindi magkapare-parehas? Di ba? Yung fingerprint. Hindi tayo pare-parehas. Ganun tayo ka-unique. Ganun din naman, anuman yung talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Unique din po yun. Diba? Naalala ko yung naging tanong minsan sa question and answer. Paano natin masasabi na I am fearfully and wonderfully made yung tao na walang paa and walang kamay? Kilala nyo naman po siguro yung Australian preacher, ano? Butchikik. Busikik, diba? Hindi po ba? Yun yung yun yung kapangyarihan. Doon talaga nakikita na I am fearfully and wonderfully made. Di po ba? Hindi yung CEO yung William, yeah. Diba? Nakikita na, doon mo nung una ko pong napanood yun, talagang, ang galing mo, Lord. Ano bang ipinapatong lang sa isang lamesa, nagpipreach na. So, maging challenge po sa atin. Tayo, kompleto tayo. Di po ba?
Kaya kumpleto tayo. Di ba? May sobra pa nga yung iba eh. Di ba? And itong taong ito, so doon natin makikita yung kapangyarihan ng Lord. Kaya special po. Di ba? Special ang bawat isa sa paningin ng Diyos. So doon sa tanong ni Kuya Benny, nasagot na po. Di ba? Na kung sino pa yung tao na ganito ang sitwasyon, doon pa natin makikita yung mga bagay na hindi nagagawa ng isang normal. Sino pa po tayong hindi marunong lumangoy dito sa atin? Di ba? Napakagaling lumangoy. Napakagaling lumangoy ng tao na yun. So, doon natin makikita. Di ba? Yung ulo niya lang ginagamit. Bumabaliktad na. So, napakagaling po ng ating Panginoon. And we believe na tayo pong lahat, mayroon po kanya-kanya tayo talino, or meron tayong kanya-kanyang special na nagagawa na hindi nagagawa ng bawat isa. Kasi ganun po tayo, hilika ng ating Panginoon. At dito po sa talent, hindi natin pwedeng sabihin, hindi po ako pwede dyan, kuya. Hindi ako pwede dyan sa evangelism. Kasi hindi naman ako nakapag-aral. Balikan po natin yung mga apostol. Sino po ba yung unang apat na tinawag? Mga mangingisda. Di po ba? Pero si Peter, doon sa ating napag-usapan, first preaching po niya, 3,000. Pangalawa, 5,000. So, anong idadahilan natin sa Lord? Hindi natin pwedeng idahilan yun. Ano man yung kalagayan natin sa buhay, kung gusto kang gamitin ng Lord, gagamitin ka na. Nandun sa pag-aaral nga kanina, you cannot resist. Hindi tayo makakatanggi kapag dumating na yung panawagan ng ating Panginoon. Dahil hindi naman doon yung sariling kakayahan natin eh. Ang gagamitin ng Lord, yung kanyang kapangyarihan. Yung Holy Spirit niya, nasa sa atin. At yun yung tutulong sa atin. Kaya kung sa pagkakataong ito, meron pa tayong takot, diba? Sabi nga ni Paul, hindi tayo binigyan ng espiritu ng karuwagan, hindi espiritu ng katapangan. And yun po yung aming topic sa evangelism, how you can share the Word of God. Di po ba? Napakahalaga. Kung sa pag-aaral lang, hindi pa po ako, kulang pa ako. Napakarami na po nating pinag-aralan. Di po ba? Ang kulang na lang, yung application. Marami na tayong training na ginawa dito. Ito ngayon training ground natin eh. Pero ang battleground, hindi po dito. Nasa labas. Kung ito yung kampo, wala pong gera dito. Di ba? Ang gera nasa labas. Nasa Mindanao. Yung ginagawa natin dito na training, pag-uwi natin sa Pilipinas, katulad ng aming pinag-pag-aralan sa evangelism, yun po yung application. Doon po natin gagamitin yung lahat ng ating pinag-aralan. And dito rin, yung mga nakakasalamuhan natin, paano ba natin sila dadalhin sa paanan ng ating Panginoon? Kaya tayo maraming ginagawang pag-aaral, yun yung gagamitin natin. Yun yung ating magiging tool para marami pa tayong kaluluwa na madala sa paanan ng ating Panginoon. Talent will remain talent if we do not offer it to the Lord. At kapag ito inihandog na po natin sa ating Panginoon, it will become a gift. Sa 1 Peter 4:10-11, sabi dito, as each one has received a special gift, employ it in serving one another. A good stewards of the manifold grace of God. Whoever speaks is to do so as one who is speaking in the utterances of God. Whoever serves is to do so as one who is serving by the strength which God supplies, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. So sa lahat po ng ministers ng ating Panginoon, ito po yung kanyang panawagan.
na ibigay natin yung mga, anuman yung mga kaloob na mayroon tayo, ialay natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. At tandaan po natin yung sinabi dito, so that in all things, God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen. Hindi po sa atin. All glory belongs to God. Di po ba? Kaya, kapag tayo ay pinuri, ibalik agad natin. Glory to God. Minsan na, ako pa. Wala pang ang practice. Yung mga tawag doon na false humility. Minsan na nagkikreate po yun ng ano. Kapag inangkin daw natin yun, nagkikreate yun ng pride. Kapag sumunod, hindi ka na nabati, nagtatampo ka na. Kaya kaagad, ibalik para hindi maipon. Para hindi maipon yung pride, ibalik agad sa Lord. Glory to God. All glory belongs to the Lord. At yung pong mga ginagawa natin, sabi nga, katulad nung scripture natin, kasi sharing among believers yung sabi doon. Pero ang sabi ng Panginoon, ano man yung ginagawa mo sa iyong kapatid, ayun na rin yung ginagawa mo sa akin. Di ba? Kaya yung kung ano man yung gift na meron tayo, kung meron kang gift of encouragement, ialay natin. Ano man yung gift? Sa 2 Corinthians, sa Corinthians kasi nabanggit doon kung ano yung mga gift na meron ng bawat isa. Gift of giving, encouragement, preaching, lahat. Ano man yung kinalalagyan natin ngayon, ano man yung ministry na kinalalagyan natin ngayon, pagyamanin natin para sa kaburihan ng ating Panginoon. At yun po naman yung sinabi sa ating binasang verses na ito. Ulitin ko po, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. So yun po yung tatlong T. Maaring narinig na natin ito, pero muli pong ipinapaalala ng Lord sa ating lahat. Sa conclusion po, be sons and daughters of encouragement. Katulad po ng ating napag-usapan na si Joseph. Sons and daughters of encouragement in our treasure, in our time, and in our talent. Di po ba? Naialay natin, anuman yung ministry na kinalalagyan natin ngayon, pagyamanin natin. Yung ginagawa natin, sabi nga, ginagawa na natin yung ating best, di po ba? But we can do something more pa. Mayroon, kasi yung room for improvement, hindi raw po napupuno. Meron at meron pa tayong kayang ibigay sa ating Panginoon. At ang hamon, hamon, pagyamanin natin anuman yung pinagkaloob ng Diyos sa atin para sa mas lalong ikaunlad ng iglesyang pinagkatiwan ng Panginoon sa atin. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Jesus.